Ito yung ano ha, pangalan pala sa buktong anak ni Yahweh, Yahshua. Yahshua, yan ang pangalan ng buktong anak. So, yan. So, dito na tayo sa toolbox meeting natin na espirituano na pagkain. Bago tayo mag-umpisa, ano muna tayo? Prayer muna tayo. Salamat, Yahweh namin rin. Salamat po nangyari sa pagkakataon na ito na bigay mo at gaganapin, susundin namin ayon sa iyong kalooban. At sana sa araw na ito ay ito ay magbibigay sa amin ng dagdag na lamang samtang kumakain kami ng espirituhano na pagkain. Sana maging magtuturo sa amin ng tamang daan at sana ay iwasin kami sa mga kakamakan, problema at lalong-lalo na sa mahalang sa buhay sa Pilipinas. Sila ay yung iwas sa lahat ng mga kapamakan, karamdaman at ikaw nawa magpatawad sa mga nagawa namin kasalanan sa isip sa buhay at salita. At ang mga salita namin marinig ngayon, nawa ay mapasok sa aming puso at isipan at ito ay gagawin ng gabay sa aming ganang buhay araw-araw at sana ay makasama kami ng aming kaluluwa sa inilalaan ng bagong langit at bagong lupa. Itong lahat ay aming hinihiling at pinasalamatan sa pangalan ng Pilipinas at si Rolo Yahshua, Isaya ng aming pisungal ng kaluluwa sa amin. Sabat at sabat. Sabat. Maraming kuhan ngayon. Pag-search mo sa internet, may kung ano ang 7th day, lalabas din ng linggo. Pero hindi yan kuhan. Hindi nakalagay nga nagmula sa Israel ng ikapitong araw. Nakalagay na 7th day, Sunday nakalagay. Pero hindi nakalagay doon, kung search mo sa internet, hindi nakalagay doon na galing sa Jerusalem. Nakalagay sa Canada, US, anong lugar pa ba yung iba, na ikapito, Sunday. Kaya doon mo malalaman kung ano talaga ang tama na ikapito. Kung Sunday ba o Saturday. Kaya ipasahin talaga natin dito sa Lucas 24:47. Basahin natin dito. Kaya importante talaga magbasa ka ng Biblia para di ka malinlang ba. Kalagay dito, Lucas 24:47, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Diba? Magmula sa Jerusalem. Kaya kung halimbawa nakalagay doon sa Google na 7th day sa Sunday, tapos hindi naman nagmula sa Jerusalem, yan ay doon na malalaman na walang katotohanan yung mga yung mga paratang na yun. Dahil ang Jerusalem talaga, ang sapat nila, kung search mo sa kahit sa ako, pupunta ka pa ng Jerusalem, pupunta ka pa ng Google, Saturday talaga ang pinaka 7th day of the week, hindi Sunday, Saturday talaga. Kaya tama itong kuhan nito, dapat kung basahin natin ulit sa Lucas 24:47, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran, kasama ng pangalan ha, Yahweh, Yahshua. Sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kung nakalagay dito magmula sa US, magmula sa binanggit sa Google na nagmula sa lugar pa yon, ay tama yung sa Google. Kaso lang dito nagmula man sa Jerusalem. Kaya dito talaga tayo magbase sa Biblia. Dito tayo sa Biblia. Kaya kung halimbawa may nakalagay naman dito na
Jesus, nakalagay dito na Jehovah, nakalagay naman dito na kung anong pangalan. Kung halimbawa ay palagay natin kung ano ito, kung halimbawa ito yung libro ng mga Muslim, kung nakalagay Allah, may nakalagay din naman dito sa unang Thessalonica 5, kung basahin natin, na unang Thessalonica. Ito, sa unang Thessalonica 5:21 nakalagay dito nga, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Kaya kung halimbawa nakalagay dito Jehovah, o kaya nakalagay dito Jesus. Kaya ayon dito nga sa unang Thessalonica 5:21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Kaya ano natin, search natin. So, tama ba itong Jesus kung nagmula ba sa Jerusalem? Tama ba itong Diyos na nakasulat dito kung nagmula ba sa Jerusalem? Kaya may rights din tayo na atong saliksikin kung tama yung ginagamit natin na pangalan. Dahil kung halimbawa, nagpatuloy ka pa rin na gumagamit sa pangalan Jehovah, nagpatuloy ka pa rin na gumagamit sa pangalan Jesus, o kaya kung nagpatuloy ka pa rin sa pangalan na Diyos, tapos alam mo pala na hindi pala yan pangalan na ginawa sa Israel. Ang tanong ko sa inyo, nagkakasala bang tao na nagpapatuloy na alam na pala kung ano mabuti, tapos hindi na ginawa? Nagkasala bang tao? Yun ang tanong ko sa inyo. Ikaw, Leg. Nagkasala bang tao? Kung halimbawa, alam niyo pala na Jehovah, Diyos, siyempre hindi pa natin maiwasan kagaya sa inyo na bago ako sa umpisa talaga, hindi talaga ako naniniwala din sa pangalan na Yahshua at Yahweh. Dahil ang inisip ko, isa lang yun ang isip. Nilagay ko sa isip ko, bakit ka? Kaso na yung nari pag tumatawag ko, sabi ng nanay ko na Yahshua laginin, Yahshua, Yahweh, parihara mananay. Tapos yun nga yung nabasa ko nga sa Biblia na gaya ng doon muna tayo sa yung tanong natin ba kung nagkasala ba ang tao kung halimbawa gumagamit pa rin sa mga sa pangalan na Jesus na alam na natin na hindi yan galing sa Jerusalem. Kaya Biblia rin ang ating masasagot, bigyan ng tamang sagot. Basahin natin sa Santiago 4. Basahin natin sa Santiago 4. Santiago 4. Santiago 4. Pakibasa dong. Santiago 4:17. Nakasan mo dong para marinig dong. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Diba? Ngayon, alam nyo na kung ano mabuti, tapos patuloy pa rin sa kuwan, may nagawa pala tayong kasalanan. Ayon sa Biblia. Maganda kasi yung Biblia ang sumasagot dahil ito ang salita ng Panginoon. Ngayon, yung tungkol naman dun sa hindi rin ako naniniwala dun sa pangalan ni Yahshua Yahweh. Pero nung nabasa ko yung Buhat 4:12, basahin natin. Ito, ibasa ito. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa naliligtas ng tao. Dito rin ako nag-isip. Katunay na pangalan Yahshua to, pero nakalagay dito Jesucristo. Meron ako doon kung Biblia nga Yahshua, kaso lang malaki, mabigat sa bagahe, kaya ito na rin ginadala ko. Kasi kanang sentimental value to, galing dito Isayas. Bago ako sumampa,
iwanan yung Biblia ko. Wala akong magagamit na Biblia ngayon. Ngayon, naghanap ako ng Biblia. Ngayon tama, pag bukas ko sa turbo din sa kabina ko, ito yung nakita ko, kaya ito yung pinabalot-balot ko na lang ito. Kapareha rin sa Biblia nga, naiwan ko sa boarding house. So ayos na lang, may magagamit naman ako. Kaya ito, sentimental value ng Biblia na ito. Kaya hindi ko nga iwan-iwanan, baka Yahweh rin ang nakasulat dito, Yahweh. Kaya nga, nag-message ako dun sa kakilala ko sa boarding house, kung naroon din Biblia na naiwanan ko, wala na daw. Pagbalik ko, pinuntahan ko, wala na. Sana binabasa-basa yun sa nakapulo. Kaya dito ako nagkuhan sa versikulo na ito, o sa teksto na ito, sa Buhat 4:12. Kaya Yesu Cristo dito ha, pero ang gagamit ay ang tunay na pangalan. Kaya sa Misaya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Elohim sa ikaniligtas ng tao. Kaya nung nabasa ko ito, na wala ng ibang pangalan na para tayo ay mapapatawad sa ating kasalanan at para sa kaligtasan ng tao, kaya doon ako nag-isip-isip na tama talaga yung nanay ko na nagamit tayo ng pangalan na nagmula sa Jerusalem, na ayon sa binasa natin sa Lucas 24:47 na ang pangalan ay magmula, ang pangalan at kaligtasan ng tao ay pangaral magmula sa Jerusalem ayon sa Lucas 24:47. Kaya doon ako nag-isip-isip na tama talaga ang pangalan na gagamitin natin para sa kaligtasan lang natin kaluluwa. Kaya mula noon, naghanap na ako ng simbahan ng Assembly of Yahweh. Kaya punta kami ng Davao, yun nakita namin na mayroon doon, doon kami nagsisimba. Pero sa ngayon, sa Tagum, nagpagawa ako ng sariling simbahan talaga. Para yung mga taga-Tagum, diyan na yung sumasamba. Dahil malalayo kasi pag doon pa sa Davao. Kaya yun ang yun ang umpisa ng pananampalataya. Pero bago ako umalis sa 70 Adventist, matagal ako sa 70 Adventist, mga 5 years na higit. Ngayon, nabautismuhan din ako sa 70 Adventist. Ngayon, nung nalaman, sabi nga dito sa kung basahin natin sa Yakanan 8, kung sa Yakanan 8, kung basahin natin sa Juan 8, Juan 8, 32 daw, pakipasa daw. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Thank you. Kaya nung nabasa ko ito, ayon sa Juan 8:32, makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya nung nalaman ko ito, umalis ko sa SDE. Pero bago ako umalis, pinaliwanag ko muna doon ako muna nagdala ng mensahe sa simbahan nila. Ako muna nagdala ng wali, pinaliwanag ko yung tamang pangalan dapat na gamitin natin bago ako umalis. Ang rason ng pastor doon, pareha lang yan. Yahweh Diyos, Lord God, pareha lang yan. Kung pareha lang yan, dapat sa birth, hindi na mag-issue ang hospital ang birth certificate ng tao para papatunay na ikaw talaga yun, di ba? Dapat hindi na magkaroon ng civil NSO. Ano ba yung NSO? National Statistic Office, di ba? Kahit may birth certificate na, anong gagawin doon sa birth certificate pag may NSO? Di ba? Authenticate, di ba? Pa-authenticate yung birth certificate mo para katibayan na ikaw talaga yan, di ba? Kaya importante talaga ang pangalan para sa kaligtasan. Kaya ano pa kayong pangalan na para sa kaligtasan ng ating kaluluwa? Kahit ang nagbigay ng pangalan na Yahshua, hindi tao, kundi si Mang Yahweh. Na sinugo si San Miguel
si Gabriel, na ito ang pangalan. Basahin natin sa Lucas para ito sa Lucas chapter 1 verse basahin natin sa 26 hanggang 31. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Elohim sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalang Maria. Siya ay nakatagtang ikakasal kay Jose, ang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati siya ito. Matutuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Elohim. Wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kalooban yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matatakot, Maria, sapagkat pinalulugdan ka ng Elohim. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong, dito nakalagay, Jesus. Kung sa tinututong pangalan, Yahshua. At siya ay tatawagin mong Yahshua. Kaya hindi si Jose, hindi si Maria ang nagbigay ng pangalan, hindi Yamang Yahweh. Kaya ano bang karapatan natin na babaguhin ang pangalan? Ginawa lang tayo, alipin lang tayo ng Yamang Yahweh, di ba? Kaya wala tayong karapatan na magbago sa pangalan dahil nilalang lang tayo ng Yamang Yahweh. Kaya yun ang ilagay sa isipan nyo na ang Jesus ay galing sa Grego at hindi yan galing kay Yamang Yahweh. So, ngayon, kung may katanungan kayo doon, pwede kayo magtatanong kung anong, baka may nasa isip na kung ano pang naglalaro sa utak natin, pwede kayo magtatanong dahil kung may tatanong kayo, Biblia lang din ang ating pasasagutin. Huwag na puputin. Kaya yun ang kuhan tungkol sa pangalan. Ngayon dito tayo sa kuhan, sa bingay natin. Sa bingay natin sa Matitya 25. Ito, dito na tayo sa Ezekiel 20. Anong purpose ng Sabat? Bakit natin ginanap tuwing araw ng ikapito? Ayon dito sa Ezekiel 20, pakibasa daw. From 19. At pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga pagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Okay. Kaya ito yung dito, ang purpose sa araw ng Sabat. Dahil kung hindi natin ginanap nyo, baka hindi nyo rin makilala si Yahweh sa Yahshua, di ba? Kaya ayon nga dito, at palagahan nila ang araw ng pamamahinga pagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh, ang kanilang Elohim. Kaya importante din yung talagang, kaya sa mga Katoliko mayroong araw na Sunday. Yun ang paniniwala nila. Yan din ang paniniwala nila nga yan ang araw din na Sabat. Pero kung pag sinasabing Sabat ay Sabado yan ang ibig sabihin. Sabado ang ibig sabihin pag sinasabing Sabat. Kaya gaano ka-importante ang Sabat, dito ay dito nag-uugnay para makilala natin si Yamang Yahweh. Ito, at palagahan nilang araw na pamahinga pagkat ito ang nag-uugnay sa kanila at sa akin.
At sa ganito, makikilala nilang ako si Yahweh ang kanilang Elohim. Kaya kung hindi natin ginanap to, hindi nyo rin kilala siya mag Yahweh at si Yahshua na buktong anak niya. Kaya ito ang purpose sa araw ng Sabat dahil ayon na sa Matitya 4:4, ang tao ay hindi dapat nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita na namumutawi mula sa Elohim. Kaya dapat hindi lang tayo nabubuhay sa puro trabaho lamang, puro pagkain. Dapat kumakain din tayo ng spiritual na pagkain para yung espiritu natin ay matutuwa para may support, spiritual support. Kaya yun ang ano natin, yun ang kung bakit importante ang araw ng Sabado at ang pangalan para sa kaligtasan ng tao. Dito tayo sa sambingay natin. Ito, pakibasa daw mula 25 hanggang dito daw. Dito taas na siya. Tiis lang. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay anggal at ang 5 ay matalino. Ang mga angal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalang ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng ating gabi ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga angal at matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kunting langis. Andap na ang aming mga ilawan. Eh baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 angal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipiningid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 angal na dalaga, Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko na kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Okay, thank you sa pagbasa daw. Anong nakukuha nyo? Anong nakukuha nung sambingay natin na may 10 dalaga na inibitahan sa kasal? Ang lalaking ikakasal, yun yung simbolo sa pagbabalik ni Yahshua. Yun yung simbolo sa pagbabalik ni Yahshua, yun yung lalaking ikakasal. Kaya ano bang naobserbahan ninyo sa 10 dalaga? Ano yung, bakit tinatawag na 5, hangal daw ang 5? Tapos bakit yung 5 tinatawag na matatalino? Bakit nagiging hangal yung 5 at bakit nagiging matalino yung 5? Ano ang sagot niyo? Bakit nagiging hangal ang 5 at bakit nagiging matalino yung 5? Hindi sila prepared ng mga buwan. Dapat prepared. Alangin prepared ng mga tao pagbalik ni Kristo. Dapat, yan. Oh, tama yung ano muli. Dapat lagi talaga tayong may preparasyon, prepared, dahil sabi nga nito, kaya magbantay kayo lagi sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw niya ang oras ng pagbalik ni Yahshua. Kaya tama yung sa iyo na huwag tayong magkumpiyansa sa ating pananampalataya na kinagigisna natin. Dahil ang akala kasi natin sa pananampalataya kung saan tayo sininilang, ayun na ang nagbibigay liwanag sa atin. Yun pala yung liwanag na ating
nagigisnan nung tayo ay isinilang, yun pala ay hindi makarating sa parurungan natin. Bakit? Dahil kulang tayo sa langis. Dahil kulang tayo sa lana. Dahil hindi tayo prepared, sabi ni Ilig. Dahil wala sa atin ang preparasyon. Dahil bakit? Nakontento na tayo kung anong kinagigisnan natin sa pagka nung isinilang tayo, nakukontento tayo sa mga turo ng mga ninuno natin. Nakukontento na tayo sa turo ng mga pare na kaya yun ang pinahahalagahan natin na adyan naman yung pare, yun ang pagpapatawad sa mga nagawa nating kasalanan. Yun ang simbolo doon sa mga 5 hangal na mga babae dahil doon sa kanilang inaasal na nakukontento na lang sa liwanag na dala nila mula nung sila ay ipinanganak, di nila alam na hindi pala yun makakarating doon sa bagong langit at bagong lupa na tinatawag na New Jerusalem. Kaya nung dumating si Yahshua na hindi nila inaakala na dumating sa gabi na yun, ngayon nagkakataon na ang langis nila ay paidlap-idlap na lang, nang sinubukan nilang manghingi doon sa 5 matatalino, pero dahil nga sila ay matatalino, hindi nila pinagbigyan ng langis dahil baka naman sila naman ang kakapusin. Kaya sinabihan sila doon sa 5 matatalino na pumunta kayo sa bayan at bumili kayo doon. Ngayon, mga hangal nga, bumali sila. Pumunta doon na malingki ng langis o tawag noon o kaya gas. Kaya nung namalingki sila, siguro habang namamalingki sila, hindi lang gas ang nakikita nila, kundi marami pang bilihin na nakikita nila. Kaya nadili ang pagbalik nila. Imbis na gas lang sana ang bibilihin nila, pero maraming mga magagandang bagay sa mundo na nakabighani sa mata. Kaya nung bumalik sila sa piging ng kasal, dumating na pala ang taong ikakasal. Kaya ganoon ang nangyayari. Sarado na ang gate. Sirado na ang gate, kagaya din ng ang pagbalik ni Yahshua ay kagaya din ng panahon ni Noah. Ibasahin natin. Panahon ni Noah ay hindi na binuksan ng pinto at namatay ang lahat ng mga tao nga hindi naniniwala kay Noah. Ito sa Matitya 24:36. Ngunit walang nakakalab ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man lang, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din mangyayari ang pagdating ng anak ng tao. Kaya once na kaya ngayon sa mga tao ngayon na nagkumpiyansa na lang sa mga turo ng mga ibang tao na hindi sumusunod sa turo ni Yahshua, ang akala nila yung mga liwanag na yan na kanilang kinagigisnan ay sapat na para makarating sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero yung pala'y kinakapos ang kanilang langis at hindi nakasama sa piging ng kasalan. Kaya may mga tao kasi ngayon, ayon sa pagbasahin natin sa Proverbio 14:12, basahin natin sa Proverbio 14:12, di basa ito.
may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Okay, di ba? Ayon dito sa Kaywakaan 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya ang akala ng 5 dalagang hangal na matuwid na ang kanilang kinagigis ng pananampalataya. Akala ng 5 babaeng hangal na ang ilaw na kanilang dinadala ay sapat na para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Yun pala ang daan na tinutukoy nila at iniisip ay kamatayan pala ang dulo. Ayon sa Kawikaan 14:12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya yung babaeng 5 hangal na akala nila ng ilaw na dala-dala nila ay yun na ang magbigay liwanag para sa kaligtasan. Pero hindi sila naniniwala sa kamaturan, hindi sila naniniwala sa salita ni Amang Yahweh. Kaya hindi sila nakapasok sa kasal ng tiging ng kasal. Kaya yun din ang habang nabubuhay pa tayo, ayon sa Proverbio 2:3, pakibasa doon. Pagsikapan mo manapin ang tunay na kaalaman. Pag unaway pilitin mo na makita, masumpungan. Diba? Ayon dito na pagsikapan mong hanapin ang tunay na kalaman, pag-unaway pilitin mo na makita at masusumpungan. Kaya sikapin natin kung ano ang katotohanan. Ako, hindi ako nang pumunta rito para ma-convert kayo sa pananampalataya ko, dahil hindi naman ko si Mang Yahweh na may hawak sa ating kaluluwa. Pinaparating ko lang sa inyo na mula sa Biblia kung anong kamaturan, kung anong katotohanan. Dahil si Mang Yahweh ay, kung basahin nga natin sa Roma na Roma 9:18, basahin natin sa Roma 9:18. Roma 9:18. Kaya kinaahabagan nga ng Diyos ang sinumang ibig niyang kahabagan, at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang pagmatigasin. So yan. Kaya wala akong karapatan sa inyo na palalambutin yung puso nyo, dahil hindi ako si Amang Yahweh. Wala rin akong karapatan na kung saan ang pananampalataya natin. Kaya ayon dito sa Roma 9:18, kaya kinahabagan nga ng Elohim ang sinong ibig ng kahabagan, at pinatitigas ang ulo ng ibig ng pagmamatigasin. Kaya minsan nakikita nyo sa debate, halos mag-away na yon. Normal lang yan mag-away, minsan magsumpukan pa, minsan magmumurahan pa, normal lang yan dahil pinatitigas ang bawat isa. Diba? Pinatitigas ang bawat isa dahil kasi hindi natin alam kung ano ba ang gusto niya Mang Yahweh, ang kalooban. Nasa kasi Mang Yahweh kung anong, kaya kung basahin natin dito sa Juan, Proverbio 16, ito. Proverbio 16:1. Nasa tao ang pag-isip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Elohim nagbubuhat. Kaya mayroon pa dito na mayroon pa ditong ito pa. Sinagawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasiyahan. Kaya lahat na mga iniisip natin, nabalak,
ang tagumpay, kung basahin natin uli, nasa tao ang pag-isip at pagbabalak. Ngunit ang tagumpay ay sa Elohim magbubuhat. Kaya ang tagumpay ng ating mga gawain, mga iniisip, mga plano sa ating buhay ay kayawi lamang nagmumula ang tagumpay natin. Kaya yung tagumpay natin sa pananampalataya, kung maghanap tayo ng katotohanan, kamaturan, bakit hindi ibibigay ng Yahweh? Kung halimbawa ay naghanap tayo ng kamaturan, kaya ayon nga dito sa Biblia, kung basahin natin, basahin natin sa Matidya City. Matidya City, humingi kayo, Matidya City, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatangkap ang bawat humingi, nakakasumpong ang bawat hinahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Daron, dahil hindi nga tayo, hindi ako karapat, wala kong rights na magpapalambot sa inyong puso dahil sa mangyawi lamang nagbuot bawat sa isa natin, bawat sa kaluluwa natin. Pero kung humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makasusumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Kung halimbawa hinihingi nyo nga sana malalaman nyo, matatagpuan nyo ang katotohanan, at hinihingi nyo na sana ay makasama kayo sa bagong langit at bagong yuta, bakit hindi ibibigay ng Yahweh sa inyo? Diba? Ayon nga dito, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat hinahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Dahil kung hinihingi ninyo na masusumpungan niyo ang pinto patungo sa daan, patungo sa kaligtasan, sabi dito na binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kaya kung kayo ay hinihingi ninyo kay Mang Yahweh na sana masusumpungan yung pintuan para sa langit, bakit hindi kayo bubuksan? Diba? Ay dito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kaya yun ang dahil, kung basahin natin, si Yason Isaya andyan lamang sa pintuan nakatayo. Kung basahin natin sa Revelation, basahin natin, Revelation 3:20. Pakibasa doon. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumututok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Diba? Kung umatog kayo, kung hinihingi nyo naman Yahweh kung hinihingi nyo naman Yahweh na maghanap kayo ng pintuan at umatog kayo, andyan lang sa pintuan nakatayo si Yahshua. Ayun dito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo galing kakain. Yan ang kasama sa atin si Yahshua ngayon sa harapan natin. Kung basahan natin yung Matidya 18:20, kung basahan natin sa 18:20, sapagkat saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Kaya sigurado si Yahshua kasama sa atin habang tayo ay kumakain ng kanyang pulong, kanyang mga salita. Sana ay nanunawaan nyo at napasok sa inyong puso-pusipan ang aking mga sinasabi, ang salita ni Amang Yahweh, at gagawin ninyong gabay na inyong ilaw na sana makarating hanggang sa kasal ng tiging, hanggang sa pagdating ng anak. Dahil ang pagdating ng anak ay walang nakalam ni oras o anong araw ang pagdating ng anak. Ngayon, kung may katanungan kayo, pagtatanong kayo kung
anong dapat na itatanong na nasa isipan ninyo. Kung sa tungkol sa sambingay natin, kung may katanungan kayo, magtatanong lang kayo para mabigyan natin ng liwanag na ibase din natin sa Biblia, kasagutan sa Biblia. Ikaw, Renato, may katanungan pa? Kung sir, Ikaw, may part sa kuan ibang sa Mark yata yun na tinanong si Maria ba Oo. na ang pangalan sa Kristo may tinawag na Emmanuel din, ang Emmanuel, ang ibig sabihin, is Christ. Almighty, kasama natin. Si Amang Yahweh kasama natin. Hindi yun ang ibali ang nakatira sa kuan. Yan ang Natawagan ni Emmanuel. Tawagin mo Emmanuel. Ibali ang kahulugan sa Emmanuel, si Amang Yahweh kasama natin. Ito yun sa kuan. Manuel o Manuel lang? Emmanuel. Manuel ang si engineer. Ibali ang kahulugan si Emmanuel, kuan, Almighty, kasama natin. Blessed, Yun ang kasama natin. blessed, ano yan, yung pangalan Emmanuel. Kasama natin. Ibalik sa mga kasama natin yan kung ano natin. Blessed na blessed na yung mighty God. Sa John naman, Jesus Christ. Kaya ang ano dyan, yung unang revision ng first revision sa Bible. Kasi Yung nga- marami ng revision kasi yung Bible sir, may dinagdag, may binawon. Tama yan. Yun nga, kaya nga, Yun ang- nakalagay dito sa Hanapin kuha. natin yung Bible translation ng ano, yung Bible talaga na galing talaga sa Jerusalem. Kaya kung halimbawa, gaga dito sa kuha, nung naalala nyo ba yung nagpakita si Yahshua kay Apostol Pablo, doon yun din ang ano na yan ay magbigay sa atin ng kuhan kung ano ba talaga ang salitang pinag-usapan nila. So, dito sa basahin natin yun na yung panahon, di ba naalala nyo bang si Apostol Kipa nagpakita kay si Yahshua nagpakita kay Apostol Kipa. Doon natin malalaman kung anong lingwahe ang sinasabi nila, pinag-usapan nila. Dito sa buhat yan, basahin natin sa buhat. Ito. Basahin natin ha. Dito natin malalaman kung ano ba talaga ang lingwahe na pinag-usapan nila. Ang lingwahe na pinag-usapan ng ni Yahshua at saka ni Pablo. Ito. Sa gawa buhat 26:13. Nang katanghalian tapat, habang kami naglalakbay, nakikita ko po nagpaliwanag ko si Apostol Kipa kay sa Haring Agripa dahil pinapatanong ni Haring Agripa kung ibigay ang salaysay kung anong nakikita niya. Pinatanong ni Haring Agripa doon sa ayon dito sa buhat 26. Nang katanghalian tapat, kami ay naglalakbay. Nakikita ko po Haring Agripa ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maniningning pa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid. Daming magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasot sa lupa. At naririnig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo. Sinultihang Hebreo ha. Saulo, Saulo, bakit pa ako pinag-usig? Ikaw na rin ang masasaktan sa paghimagsik mong iyan, parang ang sumikat sa tulis. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako, Jesus nito, pero ang Jesus, hindi ba yan Hebreo? Pinag-usapan dito, wikang Hebreo, di ba? Nakasulat dito, Jesus. Sa Greek, ano talaga, Jesus. Sa Greek, kasi itong New Testament nito, nakasulat dito na ang mga dangtipan ay isinalin mula sa Hebreo sa salitang Greek. Dito makikita dito sa front page. Sa panahon kasi sa Roman, bali ang local na language ng Juan, mga
mga Jew is Hebreo. Parang ang pagsakop ng Roman sa Jerusalem is Greek. Parang tulad sa atin, ang Bisaya, mga Juan. So ang national ano nila is Greek. Pero ang local salita nila Hebreo, Jew ba? Sa- Noong panahon ni Kristo, sir. Kasi panahon ni Kristo, ay Kristo sa Juan ha? Panahon ni Kristo, Roman, sinakop sila ng Romano. Oh, totoo yan. Greek ang- Sakop sa Roman Empire. Oo. So ang salita nilang lahat, Greek, kasi ibang bansa din sila. Greek lahat ng Juan. Pero ang local language sila is Hebreo. Oh, yun ang Yun. kuwan. Doon Yun tayo base sa Hebreo dahil doon man ang Hebreo. native language, national language sila. Kaya totoo yan nung panahon kaya nagbago yung Sabat, Saturday to Sunday. Kaya dahil doon sa pananakop sa Roman Empire, ito yung istorya na yan. Kaya naliligaw yung mga karnero ni Amang Yahweh. Naligaw sa mga aral ng mga sumasakop doon. Kaya pati yung sa mga pang-ano ng Biblia, pangalan sa Biblia na bago, yun ang umpisa doon. Kaya yun ang purpose doon sa kaya pinadala ni Amang Yahweh si Yahshua para ulit yung mga karnero niya ba, para yung tunay na aral maibalik ulit. Kung anong tunay na aral ng panahon niya ni Moses na maibalik ulit. Kaya yun ang purpose sa pagbalik ni Yahshua. Kay nung pumasok kasi yung Roman Empire sa buong mundo, doon na bago ang mga pangangaral, binago ang mga gagay ng pangalan, nabago na rin. Yun si Saul kasi, Saul, Oh. Roman din kasi. Oh. Kaya tapos, pinersecute na yung mga Jew. Diba, Saul, nagiging Paul siya, Oh. yung pangalan niya. So, Saul. Saul, Saul. apostol kipayan sa tunay na pangalan. Saul. Siya yung nagtugis sa mga apostoles, si Kristo. Ngayon, Dating suail din niya si Apostol Pedro. sa basa dyan, Kaya, bakit mo tinutugis yung mga apostoles niya? Oo. Bakit mo, di ba binulag siya? Diyan sa, kung i-continue ang basa, binulag siya. Tapos, para mabalik niya yung, doon siya naniwala na may Yesu Kristo ang nakasunod dyan. Kasi hindi siya naniwala kay Yesu Kristo eh. Kalaban ni Kalaban niya, Kalaban. patayin niya na lahat ng mga grupo na Dito nga, bakit mo ako pinag-usig, di ba? Pinag-usig. Ikaw rin ang nasasaktan sa paghimagsik mo yun para kang sumikat sa tulis. Tapos Kaya nagtanong pinag-usig si Yahshua, pati yung mga tanong siya kung apostoles. sino siya. Oo. Kaya ang kukunin natin dito na nag-usap sila sa pangalan, sa salitang Hebreo, Hebreo. hindi ito Grego. Hindi ito Grego. Kaya itong Jesus, mali talaga ito dahil nag-uusap sila sa salitang Hebreo. Ang Jesus, Grego man yan. Ang nagsulat yan, Greek sir. Oo. Sa edition niya, Greek. Oh, Greek. Tapos yung translate ng English, Kaya magandang katanungan yung tinatanong ulit para nasir din natin ba. Kaya ang pinaka-tukis natin ay Yahshua dahil nung nag-usap sila ni Apostol Pedro at ni Yahshua ay sa salitang Hebreo. So i-search nyo sa internet, upuan, Yahshua ang pangalan ng kaligtasan sa kaluluwa ng tao. Pero may ano pang tanong like, maganda din yung ako, hindi, wala akong against sa pareho naman tayo sir, no? Kasi si Yesu Kristo, ang ano, kasi kung sa Greek, kasi si Juan is foreigner, si Saul kasi Romano siya. So ang salita niya, kasi si Jesus Jew. So ang salita niya is Juan. Ginamit ng Greek. Jesus. Jesus kasi Greek na siya. Ang Greek na yung kausap Oh. niya. So kung, for example, yun lang ang Juan. For example, kung Jew si Juan, si Saul, Yuswa, yun. Nagamit sa Yahshua. Ang nabasa ko kasi yan, Yuswa. Oh. Yuswa. Tapos may isa pa. Yung Yahweh kasi,
ang na-discover nila sa bato, Oh, 4 na letra lang, YHWH. WH. Tapos nilagyan lang na vowel para mabasa sa mabasa siya na. Tama yung katanungan mo ngayon. Kaya marami ring hindi naniniwala, kaya maraming lumalabas sa pangalan sa YHWH. Yung YHWH, kung sa salita pa sa Hebreo, Yod-Hi-Waw-He. Yod-Hi-Waw-He ang YHWH. 4 na lang, puro konsonant yan, hindi yan vowel sound. Hindi mabasa. O hindi ibig sabihin, hindi babasa. Hindi babasa. Ngayon, kaya lang, maraming lumabas na kuan, Yehuba, may lumabas na Yehuwa, Yawa, mga ano pa dyan na mga pangalan na galing sa kuan, galing sa Tetragrammaton. Kaya ngayon, saan naman tayo magbase kung saan ba talaga tuo doon sa mga pangalan na yan? Kaya magbase din tayo sa Bible archaeologist at saka Bible scholar. Kaya paano natin malalaman na saan ba talaga, ano ba talaga ang totoo sa YHWH? Doon natin isi-search sa dictionary. Doon natin isi-search sa mga encyclopedia. Dahil sa encyclopedia at sa mga dictionary, yan din ang ginagawa ng Basihan. ahensya para doon tayo magre-research. Di ba? Basihan. Kagaya sa atin, mayroon tayong gustong malaman, mali ang spelling. Dictionary tayo, encyclopedia, di ba? Kaya ganun din kung paano natin hanapin ang katotohanan. Maghanap tayo sa encyclopedia. Wala kang makitang Yehuwa, wala kang makitang Yawa sa mga encyclopedia, dictionary, wala kang makita. Kaya ang mga Bible scholar, archaeologists, sila rin ang binigyan ng kapangyarihan kung ano ang tama na isusulat sa encyclopedia at saka dictionary. Kaya ngayon, wala pang vowel sound ang YHWH. Magpapasalamat tayo na lumabas ang vowel sound dahil kung hindi lumabas yan, paano tayo magkakilala? Di ba? Halimbawa, ikaw, walang vowel sound, Romel. Kung walang vowel sound, anong hindi Romel ang matawag sa iyo? Kung halimbawa walang vowel sound, ang itawag sa iyo R-O-M-E-L. O kaya kung halimbawa, tanggalin natin yung vowel sound R-N-L. O, ngayon, normal ba kaya tawagin ka R-N-L? Kumuha ka ng yabi doon, R-N-L. O, di ba? Kaya magpasalamat tayo nga dumating ang vowel sound para makilala at masampit natin si Yahweh. O, basahin natin sa mayroon yun din sa na sa Salmo 105, Salmo sa Binisaya, maayot na sa Binisaya kay nakakuha dito na Sangpita, dalaygon ninyo siya mangyawi og Sangpita ang iyang pangalan sa Binisaya. Dito nakalagay dito sa Salmo 105 sa Tagalog, dapat na si Yahweh itong Panginoon ay pasalamatan at ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipalam. Dito sa Binisaya, Sangpita ninyo ang dalaygon ninyo sa mangyawi o Sangpita ang iyang ngalan. Wala naka-isgot sa Biblia nga dili ipabigkas ang pangalan. Samantala yung mga noong panahon mga Hudyo, kaya nila pinalitan at hindi nila binabanggit ang pangalan na Yahweh o YHWH, tinatago ng mga Hebreo, mga Hudyo, dahil nga akala nila kasi ang pangalan ay secret name. Akala nila ay makalampas dito sa 10 commandments na ayon dito, huwag mong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh sapagkat parurusuhan ko ang sinuman gumanggit dito ng walang kabubuluhan. Kaya ang paggamit sa pangalan ng Yahweh ay hindi dapat gamitin natin sa pasipala, mga bugal-bugal, yung sa padyan ng mga paggamit. Dapat gamitin lang natin sa oras ng pagdasal, pananampalataya, sa oras ng pagtuturo, mga wali, para hindi tayo lalabag sa ika-3 utos
pagpalit din yung ibang pangalan, isa din yan, nagpaspala tayo. Halimbawa, nakalagay dito, tapos papalitan mo ng ibang pangalan, Diyos, Lord God, pasipala din yan. Dahil ang pangalan ni Yahweh ay banal, balaan, secret name. Kaya huwag natin gagamitin sa pasipala. Halimbawa, ilagay natin na Yahweh nakasulat dito, tapos gumagamit ka ng Lord God, magpasipala ka, nagkasala ka nun. Di ba? Kaya, kayo dito sa Osias na para maiwasan magkasala, ayon dito sa, basahin natin sa Osias 12:17, sapagkat ipalilimot ko sa inyo ang mga pangalan ni Baal at hindi na ito mababanggit. Pinapatanggalan ni Mang Yahweh yung mga pangalan na yan. Kapapalimot na ni Mang Yahweh yung mga Baal na pangalan. Lord God, unsa pa ng pangalan na hindi nagmula sa Israel, Allah, Krista, kung ano pa dyan, pinapapatanggal. Gusto ni Mang Yahweh na ayon sa Soponias 3:9, kung basahin natin, magkakaisa tayo sa ayon sa Soponias 3:9, kung sa panahon yun ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng bilang malinis upang silang lahat ay tumatawag sa pangalan ni Yahweh at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. So, kaya, pakibasa doon para makita mo rin. Dito sa Juan. Yan. Soponias 3:9. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng bilang malinis upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ni Yahweh at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Di ba? Yun ang gusto ng Mang Yahweh, na para magiging malinis yung dila natin, natawag tayo sa mga hindi Baal ng mga pangalan. Yun ang Kaya pasalamat tayo na lumabas yung Baal sound, dahil kung hindi lumabas, kasi ini Soriano, hindi rin naniwala siya nga ang YHWH, Yahweh ang kahulugan, pagbasa, pero hindi niya magamit sa kanilang grupo dahil baka kung sakali gagamit siya na tawag nito kung i-implement ni Soriano nga Yahweh talagang gamitin nila, siyempre maraming magtitiwalag sa mga grupo, kakaunti na rin ang kita ng grupo nila, kakaunti na rin ang kita dahil sa pananampalataya hindi sinasabi nga papasok tayo sa malaking panon, kundi doon tayo papasok sa maliit na panon. Kung basahin natin dito sa Mateo, Kapitya. Dito Kapitya. Kapitya. Ito daw, pakipasa daw. Matitya City 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumbong ngayon. Okay, di ba? Diba, sabi dito na pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamakan at ito ang dinadaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makipot ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong doon. Kaya huwag tayong pumasok sa maraming membro dahil wala yan ang kaligtasan wala sa paramihan ng membro. Ang kaligtasan doon makikita sa makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong doon. Kaya sinapin natin na pumasok sa makitid na pintuan na naroon ang katotohanan.
Kasi yung iba kasi gusto pumasok sa maraming membro dahil marami rin silang kaibigan, marami rin silang malaya. Kaya iwasan natin yan. Dapat doon tayo. Marami kang kaibigan, marami kang membro, marami naman kayong mapapahamak, di ba? Kaya doon tayo pumasok sa makipot at makitis sa pituan na patungo naman sa kaligtasan, di ba? Kaya pumasok kayo sa makipot at pituan sapagkat maluwang ang pituan at malapad ang dugo ang daang patungo sa kapamakan. Kaya maluwang, malapad ang daang patungo sa kapamakan. Yun yung mga maraming mga membro at maraming naiganyo dahil maluwang nga. Ibig sabihin, halos free tanan, strike tanan, kain ka kahit ano, gagawin kung anong gusto, di ba? Pero patungo naman sa kapamakan, di ba? At ito ang dinaraanan ng marami. Marami talagang dumadaan doon. Yung daan na yun, marami dahil, siyempre, strike anywhere, kung ano gagawin mo, magagawa mo, kain ka kahit ano, at walang sinasampang araw. Pero ngunit makipot ang pituan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakakasumpong nun. Kaya sa maliit na daan, grupo ay natutuwa sa Mangyawi ayon sa Lucas. Kung masahin natin sa Lucas 12:32. Ayon sa Lucas 12:32, huwag kayong matakot, buting kawan, sapagkat ikinalugod sa inyong Ama ang ibinigay sa inyong ang kaharian. Buting kawan lang ha, buting grupo. Walang sinasabi dito ng malaking grupo. Kaya huwag kayong matatakot, buting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyong ang kaharian. Ayun ang natin, pagsikapan natin yung makipot at makipigdadaan na patungo naman sa kaligtasan natin kaluluwa. Kaya anuhin man natin yung kuwan na, ayon na sa Biblia na maakin man natin ang buong mundo kung wala naman tayo sa pangangaral ng mula kay Mangyawi, kalaglagan naman ng ating kaluluwa. Hindi naman natin madadala yung mga malalaking bagay na yan, kung anong nakamit natin sa mundo, hindi naman natin madadala yan sa ibang mundo. Kaya sikapan natin na matutunan natin ang kamaturan. Ano pang may katanungan mo ba? Kung wala na, closing prayer na lang tayo. Okay. Ano naman salamat, Yawi ng Ujin. Anong Yawi, salamat sa mga salita na aming narinig ngayon sa umaga na yon. Salamat sa mga spiritual na support sa bawat isa sa amin ay aming naririnig ang iyong mga salita at nawa ito ay papasok sa aming puso't isipan at magbibigay buhay sa amin habang kami ay nabubuhay dito sa mundo ito. Mangyawi, tawarin mo kami sa nagawa namin kasalanan sa isang kagawa at salita. Nawa, makasama kami doon sa inilaan ng bagong langit at bagong lupa. Yung lahat ay salamatan at iniling sa pangalan ng Bugtong Anak, kasunod kay Yaswan, sayang ang personal ng mga sa amin. Salamat sa inig, salamat. Buhay naman yung espiritu natin.